Sobrang tagal na natin hindi nagbablog. 2 months na pala yung huli kong upload. Medyo na busy sa buhay-buhay and ang dami nangyari guys. So, pasensya na kayo. So, ito na nga yung update sa aming buhay dito sa Finland. Sa studies ko nakapag internship na ako sa Paiva Koti. Madalas kasi guys, nag-upload lang ako sa TikTok or sa Facebook account ko. So, yun. Dito sa video na to, try ko kayong i-update sa mga nangyari. And also, I will show you how is Finland now during winter. So, yeah. Sama kayo. So, ito si baby ngayon. Huwag naman ito na. Hindi kita eh. Hindi ko alam. Ang lamig. Alam mo ito pala kami naglalakad pala. Lamig girl. Guys, it's negative 14 today. Pero mag-walking kami today. Hi guys, so it's Saturday today and meron kaming sauna day! So ito sa apartment namin, wala kaming sariling sauna guys. And it's only a common area. So typically meron lang talagang ganon na sa mga apartment. So meron lang kayong designated day at oras kung kailan yung turn nyo. So sa amin, Saturday siya and ngayon. So yeah. Sama kayo. Dito na kami sa sauna guys. Napakita ko na to sa inyo before. Dun sa dati kong vlog. So yan siya. So dito guys. Meron dito. Yung pwede mong gamitin. Para umupo ka dun sa sauna. Hindi masyado ka. Parang pang protective dun sa sauna. Sa upuan ganyan na lang. Kaming dalawa lang ngayon ni KB kasi may work si King sawa ko. So, dalawa lang kami. Every week guys, inaabangan ko to kasi sobrang sarap mag-sauna guys. Nakaka-relax siya after. Tapos parang yung feeling mo yung skin mo bumanat. So, ayun, sayang kasi once a week lang. Pero siguro kung in the future ko lilipat kami ng bahay, pipiliin namin yung may sarili ng sauna. So, pala guys, maganda para pagka nagsasauna kasi yung sobrang init, diba? So, yung hair para ma-protect, ginagawa ko, nilalagay ko to sa buhok ko. Ganito. Anak. So, ayun guys, parang ganito siya. So, parang naka-cover siya. Pero yung iba, usually ginagamit is yung parang towel lang. Yung parang Korean style, ganon. Pero since may ganito ko, ito yung gagamitin ko. Ito tayong salpikaw, guys. Ayan na. Kain na kami, guys. Kain tayo. This is salpikaw, pork salpikaw, anak. You want to try salpikaw? Okay, let's try. Naubusan ako ng idea ko nung lulutuin. How is it? Is it good? Eat more. Nam. Tikman ni mama. Ang sarap. First time ko magluto ng salpikaw. First time ko magluto ng salpikaw, pero okay naman.
study right now. Ito yung oras. Yan. 11 p.m. na. Wala pa kasi kasama ko. So, while waiting, nagre-review ako ngayon kasi next week is meron kaming exam for Module 2 dahil matatapos na namin yung Module 2. So, magkakaroon ng assessment. So, katulad siya nung last time namin, nung Module 1. So, ang mangyayari, merong puminin, lukeminin, kerioitaminin, at saka ano ba hindi ko para sabi? Sa apat siya na part. So, writing, reading, listening, and speaking. So, ayun. Ang bilis ng panahon kasi naka 2 modules na kami and 2 na lang natitira. So, Module 3 and Module 4 na mag-start this month then, December. So, next year pa kami tatapos, guys, sa Finnish language. So, ayan. Siya doon, pero maganda po rin siya Punta na sana kami sa school para sa entrance exam. So, delikado yan. Ayun pala kung naman. Text. Kasi 30 minutes lang. Okay, na. Ayun nga guys, so share ko rin yung experience ko kasi nag-apply ako ng entrance exam for Laihoitaya or practical nurse dito sa Finland. So dito sa Finland guys, sa mga family ties, libre lang yung pag-aaral ng mga vocational course. Kabilang na nga doon yung practical nurse or Laihoitaya. Pero ang catch dito is kailangan may may language skills at least A2.2 to B1. Usually sa mga bigger cities it's B1 level ng Finnish language. Pero dito sa amin A2.2 which is okay sa akin kasi nga ilang buwan pa lang kami dito guys. So 6 months pa lang ako since dumating kami dito sa Finland. Tapos 4 to 5 months pa lang ako nag-aaral ng Finnish language. And actually hindi pa namin tapos yung module 2 namin. So kung susumahin is hindi pa talaga ako 8.2 level. Pero, kinapalan ko yung mukha ko at nilakasan ko yung loob ko. Tinry ko pa rin mag-take ng exam. Kasi sayang naman guys, libre lang siya. And, magkakaroon pa ako ng skills, diba? Kasi gusto ko sana mag-iba ng industry. I know that lately there are news and mga sinasabi nila na maraming nawawala ng work ngayon, lalo na sa healthcare industry. Pero since this course will take up to 2 to 3 years pa, so I think after that magiging okay naman na siguro yung sector na yon. And if not, I have other plans, so don't worry. So ayun nga, merong 2 days entrance exam tong sa
Kayani. Sa Kayani ang Matthew Opisto to guys, yung Lai Hoy Taya course na kukuhain ko. So kung makapasa ako is yun nga, magiging 2 to 3 years yung klase na may kasama na rin pala tong ano guys, parang internship sa mismo healthcare facilities. So ayun na nga, anong nangyari dun sa exam? So sa first day, meron siyang 4 parts. Nandun yung written, speaking, reading, and written, speaking, listening, and writing. So yun, 4 guys. So written exams, more on medical terms. Actually, lahat more on medical terms dahil nga practical nurse tong course na kukuhain ko guys. And then meron siyang one-on-one interview with the teacher. Tapos yung second naman is yung parang assessment, suitability assessment, kung suitable ka ba para sa course na to or sa job na tatahakin mo. So nung second day din guys is medyo mahaba rin yung exam, may lang oras din kami inabot. So may mga written exam, meron ding math guys, which is hindi ko na-expect na may math pala sa entrance exam. And then, meron ulit interview with the teacher again. Another teacher to, ibang teacher dun sa first day. And also sa psychologist. So, ayun. Medyo mahaba yung exam. Pati yung first day na actually, medyo mahaba and medyo mahirap siya. For me, since sobrang bago lahat ng mga terms sa akin and hindi ko pa masyadong alam lahat ng medical terms, hindi ako masyadong nakapag-prepare. By the way guys, nung November pa to, so hindi kasi ako masyadong nakapag-video, so isasabihin ko na lang sa inyo yung mga nangyari. So ayun nga. Yung result guys is malalaman after 2 weeks daw nung exam. So sa next video guys, i-update ko kayo kung ano yung result. So, ayun. Hopefully, makapasa ako dito, guys. Medyo mahirap. I'm not expecting na makakapasa talaga ako. Kasi Lai Hoy Taya to, guys. So, ayun. Update ko kayo, guys, sa next video. Kapagod guys. Kaya ito hindi ako pag-badminton. So, libre lang kami dito guys. Isa sa mga perks ng mga hotelier. Since yung asawa ko is hotelier. Ayun. Pwedeng laruin dito. Merong badminton, may table tennis, may lawn tennis, may pickleball, may squash ball. Magkaiba ba yung pickleball tsaka squash? Magkaiba pa rin yun. Tapos meron dito yung sauna. Meron ding spa. Ngayon mag-spa kami. So, yung maraming pwedeng gawin dito. Lalo na maganda magkaroon na tayo ng exercise minsan. Pinawisa na ka doon. Sige, binagsawa na sa playground dito lang laki ka na. Wala namang naglalaro kasi ayan na to. Tapos yung kabila, may ano pa dito. Pang tennis. Ito yung pang squash. Tapos tatabi lang ito yung playground na maliit. Tapos ito na yung yun na, magkakatabi lang siya. Ito yung spa. Huh? Look! Oh, dyan yung spa. Dikit sa locker. Yung ating gamit. So, ito guys, yung sa locker. Merong binibigay na ganito. Parang, yung pinaka-key. Tapos, i-close mo lang. Tapos, ganyan. So, hindi na siya mabubuksan. Tapos, kung gusto mo naman buksan, ipipress mo lang ulit yan. So, yun siya. Okay, let's go. Okay. Santa Claus yan, nak. No, it's not real gifts. You wait for Santa's gift. Let's go na. Let's go. Tapos na namin guys
Tapos lang na may mag-spa and badminton. So, yun na kami. Ito na pala yung, yung mga art ng mga bata. Ito yung pinasa ni Katie. Ayan. Sa S-Market, guys. Ang cute ng mga art. Pauwi na kami. Diretso dinner na. Hindi nakapag-merienda.